Papa? Papa. Can you call Papa? Ate. Say ate. Ate. Happy? Happy? Say it, happy. Happy. Hi. Say hi. Flying kiss mo daw si baby. Flying. Very good. Show me daw. The wiper on the bus go. Wish, wish, wish. Wish, wish, wish. Wish, wish, wish. The wiper on the bus go. Wish, wish, wish. All day. Where is your head? Can you point at me? Where's the head? Very good. Very good. It's me. It's me. It's me. Then. Charot. Wala lang. Ganda ko. Charot. Baka magabi na lang tayong basher dyan. Sabi mga basher. Mambash na kayo ng mambash. Kasi, wala naman kami mapapala sa mga basher. Hindi naman kami magkakapera dyan sa mga bash-bash. Hindi naman yan, mga be. Ha? Charot. Dad! Ah! Tek-tek, Tani. Bango na ito eh. Ha? Bango. Pomade yan! Sa ulo yan! Hindi yan sa katawan! Alis? Ito? Basahin mo kasi yan oh! High shine, heavy haul, formulation with olive extract for sleek and divine style. Sa ulo man yan pa! Hindi man yan sa balat! Ay, pambira. Ang bango, kinuskus ko dito mga kamisis oh. Oh, ano, ang bango naman talaga eh. Oh. Sa ulo nga yan! Hindi nga yan sa katawan! Pambira, akala ko kasi ano eh, akala ko kasi ano to yung sa, ano ba? Sa katawan. Hindi kasi nagtatanong at hindi kasi nagbabasa kaya ganyan ang nababala. Magbasa-basa rin kasi mga be. Shut it. Di ko kasi alam ha, nabulaga ako dun ha. Ano ako dun ha. Di, ang bango. Sa buhok pala yun. Parang ayos yung ng buhok kung straight. Di ba may mga nagganyan tayo nakatayo yung mga buhok? Oo. Kailangan na, para makababayo. Okay ba itong salamin? Bili ako salamin. Diba, nga? Oo nga no. Ganda. Tingnan ako, try ko nga yan. Oh. Kung kaya sa akin yung grado mo. 200. Ang grabe. Grabe naman, tataas. Andyan nga yung tatak ko, 200. Sakto lang pa. Oh, mataas na rin ang grado ng mata mo. Hindi ako nahihilo. Hindi nga. Hindi ako nahihilo. Parang normal na salamin. Parang ano siya, yung parang soft na soft. Oo, yung ganun, parang yung anti-radiation lang na sinusuot mo. Oh, sobrang hila nga dito pag nakatingin ako. Hala. Ang taas na rin pala ng grado ng mata mo. Pero siyang normal na salamin lang pag sinusuot mo. Oo. Oh, pero ano yan? May ano yan? 200 o tayo mo. 200? Ay, may nakatatak ko 200 o. Ayan o. Ang taas! Ibig sabihin, para sa tayo ng grado ng mata? Grabe! Grabe ng mata mo din. Yan, cellphone pa mo. Oh my God! Hindi lang ako nakaano nun. Oh, 200 yan o. Ayan, kita naman ng mga kabis natin o. 200 po yan mga kabisis o. Nakatatak o. 200. Kaya pala pag gigising ako ng umaga, sobrang nahihilo ako na. Ako sobrang sakit na mata ko. Kaka-cellphone siguro yung mata. Kasi cellphone talaga, Day. Siyempre. Oh my God! Ala, ang linaw! Ha? Ha? Ang linaw din? Linaw pa! Kailangan mo na pala ng salamin din. Ala, salamin! Salamin ko! 200 ha? 200 nga yan! Oo, sa bagay. Ay, sa EQ, bago ko magpasalamin, di ba check yun? Oo, sa EQ, mga kabisnes. Ako may salamin talaga kung galing sa EQ, mga kabisnes. EQ? EQ ba? EQ nga. EQ? Hindi EQ! Pati ako napa-EQ sa'yo eh. Hindi EQ! Ano ba? Ano? EO! EO. Oo, tama yun, EO. Eye optical. Ano ba? Tama? EO. Ha? EO, tama. Oh, EO nga. Kasi ang sinabi din kanina is EQ. Oo, eye optical. Pambira. EO mga kabisnes dati, meron akong ano ko niyan, ano ko ng grado. Ang malayo ko is 50.
ang malapit ko is 200 mga ka-business. Yun ang tugma. Tugma yan, 200. Kanya lang, kasi ito mga ka-business, ay ito lang yung mga na mabibili natin sa mga nasa bangkita na halagang 50 pesos. So, pero ano to talaga, pang reading glasses ito. Yan nga yung ano niya is 200. O, di sakto daw sa kanya. So, meaning, ang grado ng mata mo is 200 sa malapit. Subukan mo itingin sa malayo. Baka malabo pa yan. Oh, malayo. Tumingin ka sa malayo. Oo, malabo. Oh, masakit, di ba? Masakit. Oh. Ibig sabihin, pero may grado na talaga yung mata. Ang mata mo, may grado na rin yan sa malayo, pero hindi 200. Kasi pag itingin mo sa malayo yung 200, sakit sa mata yan. Pang malapitan lang, kumbaga ang grado mo sa malapit na ganyan, yun ang 200. Sa akin, kasi pag malayo is 50. 50 yung sa akin. O, di ba? Pareho na tayo halos ng ano ng mata. Pag malapitan. Puyat pa more. Ang reading glasses 200 pala yung kailangan. Sa kakadot-dot nyo ng cellphone niya ng gabi-gabi. Araw-araw, minuto. Hello. Meron na pala akong grado, so kailangan ko na rin pala Halos Pero lahat. ayaw ko magpasalamin kasi masasanay yung mata ko. Halos lahat ngayon din. Ultimo mga bata pa, mga ka-business, bata pa, sira na ang mata. Ibig sabihin, may mga grado na ang mata. Isipin mo ngayon ha, nag-edad na lang ng 1 year, si Tinay lang, isipin mo si Tinay, 1 year old, di ba napakahilig manood na ng cellphone? Sa mga kung ano yung mga palabas din sa cellphone. Kaya, ikaw pa kaya? Na ilang taon ka na, tapos kailan ka pa gumamit ng gadgets, napakatagal na panahon na rin. Hindi tayo maaaring ganun na ang grado mo kasi tugma ka mo yung sabi mo, linaw-linaw So yan lang ibig kong sabihin, isa lang ibig sabihin yan na mataas na ang grado ng mata mo. So kailangan mo na magpapa-EO mga ka-business. Para sorry dun sa nabang EQ, sa diaper. Shoutout sa diaper. Diaper naman tuloy. Kailangan talaga, hindi po pwede yung mga mga ka-business yung ganitong salamin kung tutusin, hindi talaga pwede, hindi naman. Pero ang akin lang kasi dito is pang ano lang ba, edit ba niya, pang reading na rin. Pero kung talagang yung pang matagalan, ang mas mainam talaga yung nanggagaling sa EO na mayroong, may chinisik kasi yung mata mo niyan may doktor rin sila din May doktor rin sila. So kailangan natin yan, ang salamin mo na yung galing sa EO, huwag kang gumaya sa akin na ganito. Huwag kang gumaya yan kasi. Kailangan may ng abiso ng doktor. May abiso ng doktor yan, kung ano yung nararapat na salamin na ilalagay sa mata mo. Ibig sabihin mga original lens ba mga ka-business? Original kasi yan, mga ordinary lang kasi yan pansamantala lang naman kasi yan sa akin. Kaya lang, hindi naging pansamantala pansamantagal mga ka-business. So yan po mga ka-business namin minamahal. So yun then, kumusta? Ay, nag-glinis kami kaganina General cleaning. General cleaning sila mga ka-business kanina. So ako karating ng mga ka-business na nagagaling kami sa tinatawag na yung vlog ni Kuya sa ka-business official. Panoorin niyo po mga ka-business, napakaganda po yun. Social experiment mga ka-business namin minamahal yun. So yun, din maraming natutuwa sa mama mo, sa kay kuya mo Dodo, at saka siyempre sa akin, sa atin, yung ginagawa namin ni mama mo na kung babalikan natin mga ka-business yung pagtitinda natin. Naalala mo yun, yung nagtitinda tayo, yung doon tayo sa tulay, nagtitinda tayo, tapos yung doon tayo sa sa baba, makailan lang, nagtitinda tayo na ubod ng dami natin mga paninda. So yun nga lang mga ka-business, ang tawag nito ay walang iba kasing inaasahan kami noon yung nagtitinda kami, kundi doon lang talaga sa kita na yun. Kita ng gulay. Opo, tapos ganun din doon sa tulay kami noon nung during pandemic time na suklo lang, grabe ang hirap noon ng mga tao, pero sa panig ko na nagtitinda, naging swerte sa akin noon. Halos lahat ng mga nandito sa loob ng subdivision ito nagiging customer ko sa mga mga paninda ko, naging customer ko sila. Kaya nagswerte ako noon yung mga time na yun. Kanya lang, naroon talagang katotohanan na wala kami ibang hanap buhay kundi yun lang din. Tapos lahat doon kinukuha, upa, tubig, pagkain, bayad sa kuryente, baon sa mga estudyante. So,
umiikot naman nung during pandemic time pa, sige pa lang, mabilis umikot, gawa ng marami pang pera, no? Marami pang pera ang mga tao kasi may mga ayuda. Mga ubos ng ayuda, so nag-declare na rin ang government na magpasipasok na. So wala na. Unti-unti na rin humihina ang aming paninda. Wala, maraming pull out. So yun lang, sa madaling sabi, humina, bubagsak yun mga ka-business. So ito naman ngayon, parang binabalikan namin yung mama mo. Ang sarap kasing balikan talaga kasi palibhasa ang mga ka-business. Matagal namin ginawa yun eh. Ilang taon din namin yun ginawa mga ka-business. Malakas din po yung kita yun. Oo, malakas ang kita. Tapos yun nga, sabi ko, si Dudong kasi ang unang nag-ano eh. Magbili nga ako ng paninda, tapos magtinda-tinda ako. Tapos yun nga, nakita namin yung paninda ni Dudong doon sa baba, umaga yun. Si Benke, maaga kasi nagising nun eh, nagkasikaso. Sabi niya pa, re-repakin nga natin yung paninda ni Dudong, tapos tayo maglalako. Tapos i-vlog natin. Yan, sabi ko, sige, parang namimiss ko rin kasi. Namimiss na talaga namin, totoong namimiss talaga namin kasi matagal namin ginawa yan eh, mga ka-business. Parang, sabi ko, okay naubos namin yun din. Yung paninda na yun. Yung mais, tapos mangga. Oo, ang mangga may natira. May natirang ilang pirasong balot. 2 ata. Tapos yung mais na ubos. Yung mais na ubos namin. Maaga pa lang, ubos na. So, ibig sabihin, direct agad kami doon. Kahit pa paano, kung pambigas-bigas, ulam lang, ando na, kuha na kagad mga ka-business. So, ito, sabi ko kay mama, gusto namin ibalik mga ka-business yung pagtitinda, pero hindi na siguro tulad nung dati na pag kumukuha kami ay bulto-bulto, dahil unang-una wala naman kami ding sapat na puhunan na kumuha ng bulto-bulto. Pero ang sa amin ngayon, ang naisipan namin ngayon, kung alin lang yung ibibinta namin ngayon na kayang ubusin, yun lang, para walang sayang, wala bang pull out, walang sabihin nga bukas naman yung iba. Paano kung ang paninda natin ngayon ay halimbawa isang uri ng gulay, tapos kinabukasan iba na ang kulay, o medyo gana mo naman ang mga tao, mga ka-business mga mamimili, ay pagka hindi na sariwa, alam na. Sige, pass na lang muna kasi hindi na sariwa eh. So, ibig sabihin, ang punto namin dito ng mga ka-business ni Mingay, yung kung ano lang yung, kaunti lang talaga, kaunti-unti lang. Halimbawa, isang items or 2 items lang, no? Halimbawa, for example, tulad ng mangga or mais, yun lang, pwede na yun, 2. Basta, ang mahalaga, yung sa araw na ito, kung kinakailan, ma-pull out, ubos ka agad. So, wala ka na iintindihin ngayon. Wala ka iintindihin na may masisira pa kinabukasan. Kasi, ngayong araw pa lang na ito ay ubos na. Naisipan namin ni Mama ulit ngayon na magtitinda ulit. Di man namin masunod-sunod siguro sa araw-araw, pero at least talagang itutuloy-tuloy namin ni Mama ito. Hindi man ma-stress sa araw-araw, ngayong araw to, bukas ulit. Maaring hindi man siguro dahil siyempre mayroon din tayong siyempre kailangan natin din, yung baga pahinga din, hindi natin ma-straight yan. Pangalawa ay siyempre may bata, maliit pas bibitinay. Ngayon ang naisipan namin ni Mama mo, ituloy namin ito pagkatapos, kaya at the same time na i-vlog namin yung aming i-vlog namin. Hindi pa rin namin makalimutan. Oo, i-vlog namin yan mga ka-business. At saka siyempre, kung baga noon nga walang alalay ng pagkakakita, ngayon kahit pa paano meron. Kumbaga, itong YouTube channel na ito talaga yung pangunahin na aalalay, no? Ito yung pangunahin aalalay. Sa tulong niyo po mga ka-business, inyo po panonood sa aming YouTube channel. At siyempre sa Ka-Business Official, sa Papalis TV, sa Ka-Business Families, at sa buong mga kagwang sa inyo pong panonood. Kaya, ito talaga ang napakalaking tulong para sa amin. Ngayon, ito alternatibo na lang ito mga ka-business na pagkakitaan namin Mingay. Para siyempre ay may pumapasok araw-araw na income na kahit maliit na halaga lang. Ay kung sabi ko nga, kung pambili lang ng bigas, ulam, masusolve na. So, ibig sabihin, itong kita namin sa YouTube, kahit pa paano, kung matatapyasan man, ay hindi na ganun kalaki kasi gawa ng hindi na, may alalay na eh. Mayroon na tayong tinitinda-tinda kahit pa paano eh. Mga ka-business, marami kasi akong nabasa sa komento, sa mga komento. Salamat po sa inyo pong panonood talaga at sa inyo pong mga komento. Dito talaga nakakuha kami ng kumbaga lakas ng loob pati, no? Lalong-lalo pa sa mga nag-comment na sus, naku, napakaganda niyan Kuya Boknoy, ang ginawa nyo. Kasi yan ay talagang extra income nyo yan. Tama naman talaga.
Tama talaga mga business. Kaya nung naisip namin ni Mingay kaagad, nung ura mismo yung umagang yun, nang naisip namin kaagad, tuloy natin to. Sabi ko sa kanya. Kasi pinaisip sa atin uli ng Panginoong Diyos itong negosyo ito. Bakit hindi natin gawin agad? Gawin natin agad. Kaya nga sabi nga niya sige, nung pag sinabi niya ilako namin, hindi akong isip, sige tara, wala kong, ayun, si Dudong, ang ginawa ni Dudong, siya ang taga-kamera sa amin. Kasi binalag nga po namin natutuwa nga si Dudong kasi kung totoo siya man dapat ang magtinda nun mga kabisnes, hindi kami. Kasi kanya man yun Kay Dudong kasi yun siyang nakaisip nun na magtinda nga ulit. Kasi lagi naisip lang din ni Dudong yun na parang nagustuhan niya ulit ba? Di ko naman siya pinigilan Yun nga, sarap lang balikan ng mga pangyayari na nagtitinda pa kami noon. Ang sarap balikan. Ngayon, andun talaga ang pira sandali lang, andun lang agad. Isipin mo, nakabili agad si Dudong ng ulam. Dudong, bili tayo ulam pa. Andun lang agad. So, doon pala sa kita na yun, nakasold na kagad. Sa araw din yun, ay sold na. O di, paano kung halimbawa pagka malay mo kung maganda pa ang sumunod na pagbibenta natin, ang income din maganda-ganda pa, makabenta tayo ng isang item na talagang patok o sabihin natin na medyo maganda-ganda ba ang kita, di ayos. So ibig sabihin ang kita mo sa YouTube hindi ganun kalaki ang iyong mababawas. Kung ibig sabihin lang Makapag-ipon na. Maiipon, makapag-ipon talaga. Agree ka ba dito? Din sa gagawin namin mama. Nakamis din magtinda. O di alalayan din kami. Support siyempre. Suportahan nyo kami dito. Kasi mga anak, kami talaga ni mama mo, hindi talaga kami tamad pagdating sa ganun. Lalo pa si mama mo. Hindi si Mingay mga kabisnes, hindi yan talaga tamad at hindi mahihain pagdating sa ganun. Kasi wala pa kayo din. Ang anak pa lang namin, si ate mo pa lang, nag-iisang anak pa lang namin si Jamila noong araw mga kabisnes. Negosyante na talaga kami ni mama mo. Nagtitinda kami sa labas ng pabrika, doon kami nag-aabang kami ni Mrs. doon, nag-aabang kami. Pero pumapasok kami sa trabaho. Ang diskarte namin tuwing break time. Kasi ang aming pagkain, yung niluluto naming pagkain na ibibenta namin ay preparado na sa bahay. Hindi lang namin pwedeng dalhin sa loob ng kumpanya kasi bawal. Bawal naman kasi talaga magdadala ka ng pagkain. Lalo pat ang aming napasukan mga kabisnes is garments. Garment po kasi yun pagawaan ng mga damit, t-shirt, sando, ganyan. Mga puti pa naman ang karamihan din doon. So bawal ang pagkain sa loob. Ngayon ang ginagawa namin, madaling araw pa lang, nagluluto na kami ni Mingay ng pagkain. Kasi yung pabrikang aming napasukan ay malapit lang doon sa aming tinitirhan. Kaya lang namin lakarin. Nilalakad lang namin yun pag mapasok kami. Sandali lang, napakalapit lang talaga as in. Napakalapit lang. Ngayon ang ginagawa namin, ang pagkain namin na ibibinta, yung kanin, tapos nagluto kami ng tinulang manok, ganyan. Doon pa lang, pagpasok pa lang namin ng umaga, nanguntrata na kami mga kabisnes. Uy, ano ba sa'yo mamaya? Alas 10. Kasi break time kainan kasi alas 10. Ano sa'yo, meron kaming, doon, mayroon kaming kanin, may ulam. Tapos mamayang alas 3, ano naman kaya? Kasi pagdating sa alas 3 mga kabisnes ang ginagawa namin, sasaglit kami sa bahay. Break time kasi is 15 minutes, sandali, paspasan lang talaga. Ang gagawin ni Mingay, magtitimpla siya ng, tag nito yung, juice ba? Juice. Juice, timpla kami juice. O di naman kaya, ang ginagawa rin namin noon, ang juice namin, gabi pa lang binabalot na. May mga ganun tagpo rin kami. Pag hindi namin nagawa yung halimbawa, kung hindi kami nakagawa ng gabi na to, dadagli kami bili ng mayroon kaming water jug. Mayroon kaming water jug na ganyan. Nandoon na yung juice, tapos igripo na ba? Magkailan sa'yo? 5? Lagyan ko ng 5. Sapat lang sa halagang 5 piso. Ganun. Tapos, kung hindi man siya malamig, no? Hindi man siya malamig. Hindi kasi siya malamig kasi
Wala man kaming rep nung araw, wala pa kaming refrigerator ni Mingay nung araw. Ang ginagawa namin yung lagayan ng ice candy. Ano ba tawag nito? Yung foam siya. Ice bucket, man yata tawag nito. Oh, ice bucket. Doon namin ilalagay ngayon yung mga sa styro yung mga palamig na may yelo. Ano nga talagang simpleng datingan ba? Simpleng pamar. Pero merong bibili kahit nga hindi malamig, may bumibili. Oh, ay halagang 5 piso lang eh. Ang pinaka-standard namin ₱5 lang. O hindi kami nagbibenta 10 kasi hindi maubos. Oh, eto na. Tuloy-tuloy lang kami. Tapos, yun ang naging negosyo namin sa madaling sabi mga kabisnes. Doon nakahasa ang aming mga sarili pagdating sa negosyo. Pagdating naman sa gabi, pag uwi na, 5 lang kasi uwi na kami mga kabisnes eh. Kasi ang trabaho namin ni Mingay is 8 oras lang. Ngayon, pagdating sa bahay, ang gagawin namin ni Mama, bili ako ng balot sa bayan. Sa bayan, bibili ako ng balot doon. Oh, ilang tray, minsan 2 tray, ganyan. Tapos lutuin. Ilalako na naman ganyan ni Mingay pagdating sa gabi. Lako, mga kabisnes, lako. Hindi yung ini-display mo lang dyan sa isang tabi, sa isang kanto. Hindi, inilalako yan. Sabi ko sa iyo, grabe, sakripisyo talaga ni Mingay. Mama mo, ang sipag niyan ni mama mo dati. Pakasipag niyan. Oh, yan ang tularan mo. Oh, yan ang tularan mo nga. Walang hiya-hiya. Pag hiya-hiya ka, patay ka sa gutom. Oh, ang mama mo, walang hiya-hiya niyan. Napakagaling sa negosyo yan. At saka magaling mag-sales stock yan mga kabisnes. Mabuka-buka yan pagdating sa mga tao. Tingnan mo ngayon, nagtinda kami ni mama mo. Kahit hindi man niya kilala, tabili ka te. Sus, mapabili talaga dahil ngiti-ngitian lang ni Mingay. Oh. Ang dami ng babasya ka. Tapos dito sa loob ng Tiruban, dami niyang kilala rito, pati din sa may labasan, hanggang dyan sa may palengke. Oh. Tapos ang iba, mayroon namang iba. Kung makapag-bus naman kay Mingay, wagas. No? Hindi lang kasi alam mga ka-business. Ay, mga ka-business. Kaya mo na, yung mga ganun talaga eh. Kaya mo na ako pakialam sa mga bagay. Pasalamat pa rin tayo kasi nanonood sila eh. Salamat, nanonood kayo. Sa iyo po mga ka-business, no? At yun doon sa mga uy, yun na. si Mao, andyan yung si Masipag, oh. Ma, sino yung yung sa'yo, na batiin mo ngayon, yung pangalan niya? Nakalimutan mo ba? From Italy yun. From Italy? Sige mamaya, anuhin natin, kalkalin natin dito sa cellphone mamaya. Oh, yan oh. Ano po mga ka-business? Pasensya na po, nakaidlip na po. Nakaidlip si Mengay, oh. Natulog ako sa aking chulakis. So yun oh, yung napag-usapan namin ni Din, total rin lang naman, napag-usapan rin lang ng mga ganitong mga hanap-hanap buhay ba natin ng araw. Ay sinabi ko sa kanya noon pa man ay negosyante na talaga tayo. Ay, oo. Kanya lang, hindi kami negosyante mga kabisnes, big time negosyante ha. Ano lang kami, mga yung bang pangkaling-kalingilan ba? Nakinig ka sa akin kung bakit naging ganun yung pamumuhay namin. Kasi pakita mo yung daliri mo dahil. Ito. Yan. Diyan ako nagsikap kasi naputulan siya ng daliri. So hindi siya makakapagtrabaho lalo. Oo, yun. Isa yun. Yung ang ginagawa ko, umaga't gabi gumagawa ko ng paraan para mag-rolling yung 1,000 ko. Para lang may makain kami ni Papa dahil wala kaming magulang na masasandalan. Kami lang dalawa. May mga magulang naman tayo pero hindi tayo umaasa. Opo, pero wala sila dito. Ang tatay mo at nanay mo nasa probinsya. Yung mama ko naman nag-aalaga yun sa isa kong anak, yung panganay yung ate. Labandera lang din yun. Yung tatay ko wala namang trabaho, hindi magtinda lang din ng asin. O, di ba? Tapos, ganito yun. Magawa kami ng paraan ni Kuya Buk noon. Sa totoo lang, ito si Mengay, kahit ganito mukha na to, sa 100% sa pagkaibigan, napakadami ko pong kaibigan. Dito lang sa loob ng Tiruban, dami no? Kasi po lahat ng trabaho pinapasok ko Ayasin ko lang tong camera. Lahat ginagawa ko po. Stand ko lang, nakangawit na ako eh. Para lang po mabuhay kami. Talagang po yung sinabi na nagsisinda po ako ng balat sa gabi, nagsikleta, single pa yun ha. Single ba? Nagbahay ka pa man o? Tugal na din po yung daliri ni Kuya Buk noong time na yun. Tapos, ang ginawa ko po,
pansit sa umaga. Pag-uwi ko. Iba nga eh, iba-ibang produkto mga kabisnes ang Kasi amin natuto po. naman po ako magluto ng pansit dahil sa nanay ko nung kabataan ko pa. Tinitingnan ko po siya paano magluto. Tinry ko pong magluto. Pero nagluto naman po ako sa bahay. Tapos nung nagluto ako, tininda ko po sa Kentucky Garment. Shout out sa mga taga Kentucky Garment, taga Bisaya, Shout out po. Valenzuela. Diyan po kami dalawa nagtrabaho. Kasi Naging regular pa nga tayo ng dalawa eh. isa po akong dreamer dyan. Tapos yun nga po, sa kasamang palad, pinagbuntis ko si Jamay lang naputulan siya ng daliri. So hindi na po siya makakapagtrabaho. Ginawa ko. Hindi pinagbuntis. Wala pa tayong anak aksidente na ako nito. Oo, pero nagtatrabaho tayo sa Kentucky pa, may baby na rin tayo noon. May baby na tayo noon. Di ba pinalis nga nila ako, pinapalit tayo. Oo. Ikaw ang pinalit niya kasi nahuli ako sa CCTV ko na Panay. nahay-alay. Ito nga yung kwento, yung patungkol doon sa, di ba may vlog ka nga nung nagkwento-kwentuhan kayo lang ni Bong, sila tas napasingit pa nga ako doon eh. So yun po mga ka-business, ito na, ito nga yung iniisip ko kanina pa eh, ano ba yung vlog? Nag-hi-alay po ako noon, nag-ending habang nagtitrim. So nakita po ako ng amo namin. Mabait po yun, Sir Chua, tsaka si Ma'am Ellen. Yan. Nagtitrim po ako. Tutusin po yung... Tuwing break time, ginagawa mo, nagpapataya ng ending, Ganito po yun. alay. Nagtitrim po ako. Magkano lang po ang isang dozen ng pagtitrim? 25 centavos to 15 centavos lang po nung araw. Ang ititrim mo laylayan. Kung minsan po pag polyester at cotton, batok, 2 kilikili, tapos laylayan. Yan, 4. Magkano lang po yan, ititrim. Pero sa laki po ng lamesa ko at hanggang ibaba, sumasahod po ako niya ng 1, 2, 1, 3 sa isang linggo. Pero kailangan, may kota kasi kailangan Miyerkules matatapos mo agad yung ganong karami. Kulang po sa amin kasi Kulang talaga. Yung time din po na yun, wala po kaming Pero nandun na ako wala pa? Wala pa. Ano pa po? Kasalukuyan pa lang, kumbaga ito magaling na pero hindi pa talaga totally. Hindi pa, kumbaga parang nanibago pa ako nito noon, parang naano pa ako nakikiliti pa ako pagkano. Yung buhay po namin ni Kuya Buknoy ay nag-asawa kami, nangupahan po kami ng bahay. Tapos nung nangupahan po kami ng bahay, doon po siya na-aksidente, wala pa po kami anak. Wala pa, yun. Naputol ko yung daliri niya, tapos doon hanggang sa... Nakapasok ako doon sa trabaho mo. Opo, kasi ganito po yun, nung naputol po yung daliri niya, so wala siyang... Wala income. Income talaga. Sumasahod po siya ng weekly, kaya lang hindi na po namin kaya mangupahan ng bahay doon kasi may nabili po kaming maliit na parang bahay-bahay na rin po. Bahay na rin, pero maliit lang. Maliit lang po talaga sa uncle niya. Bili na namin ng 15,000. So, 10? 15 na hati nga kayo ni uncle eh. Diba? Hati kayo. Ang sabi mo 10,000 lang eh. Tinawaran nga. Natawaran. Kasi 15,000 yun, pero natawaran ng 10,000. So, doon po, wala kami. Lupa lang po yun lupa. Hindi po simentado yung lapag noon. Lupa So, wala rin taas. Kung flat lang po. Tayo na lang nagpapataas noon. Pinataas namin So, yun po. Nagkaroon kami ng ganung bahay. So, hindi na kami nangupahan. Hindi, nag-stay po siya sa bahay kasi nga, yung daliri niya putol. So, ginawa ko po ang lahat. Tapos, hanggang sa nakapasok po ako ng garments. Ayun na. Nakapasok na ako ng garments. So, nakikita nila na malaki na yung tiyan ko. Diba? Gumagawa po ko. Ayun po talagang, sobrang hirap po namin noon. 1997 po. Ang nangyayari po, nagtahi po ako ng, bumili po ako ng katsa. Siyempre, wala akong pabili pang gamit ng bata po eh. So, ang ginawa ko, habang nagtitrim ako, pag break time po, nag-testing po ako magtahi. So, nag-awa ko po yung yung mga lamping. Bawal po pala. Mahuli po pala. Bawal talaga yun kasi, bawal talaga yun kasi. Hindi po pwede kasi ginagamit ang sinulit, ang makina. Baga, nalibre na yung sarili mo dun eh. Ayun po, naawa po sa akin ng amo namin. Hindi ka naman pinagalitan. Hindi ka naman pinagalitan. Hindi ko rin po talaga nalabas yun. Ganito po yun. Pinatawag po ko sa opisina. Sabi niya, ikaw kita ko ha. Ikaw pataya. Ikaw ikot. Ikaw di trabaho. Oras trabaho. Ikot ka, ikot. Layo ka, ikot. Mula babagay tas. Sabi niya, ano ang trabaho asawa mo? Sabi niya ganun. Kasi hindi po gano'n man mag-Tagalog. Wala po.
Sabi ko, si Mengay po ha, maganda nung araw mo. Hindi ganito mukha ko ha, sexy ako. Sabi ko, ala ko na-aksidente po, naputol yung diary niya. Ano kamay, kaliwa kanan, sabi niya. Sabi ko, dito po, 2 kalahati po. Bakit putol? Nakain po ng makina. Siya kaya, gunting, sabi niya. Hindi po eh. Siya kaya cutting. O, di ba? Ano ka nun, di ba? Nagka-cut ka ng mga, cutting, tela. nagka-cutting ako mga kabisnes sa sizing. Opo. Di sabi ko, Natuto opo kaya. Tawag mo siya, ikaw bahay, siya trabaho. Gusto mo ba yun? Sabi niya, magkano lang po ang araw magkano lang po ang sahod ng araw? Mga kabisnes. Kuan lang ang araw ko doon is 145 yata. Ay, di pa. 200 plus. Ha? 2. 200 plus. Opo. 200 plus pa ng araw. Maliit pa po. Tama kasi nagsimula pala ako 1995 is 145 ang minimum. Tama. 200 plus po. So, hindi kasya po, di ba? Pag nanganak ako, wala akong papaanak. Ang ginawa po nila, pinatawag siya. Siya po in-interview, tapos pinapasok siya. Ginawa siyang cutting machine at ano yun pa? Yung fabric inspector. Oh, yun. Kasi nga po putol yung daliri niya. So, sabi niya, ikaw balik, tapos ka panganak. Bigyan kita, bilhin gamit baby. Sabi niya gano'n. Sabi ko, paano po, pwede pa po ako mag-trim kahit malaki yung tiyan ko. Di, ayan na po. Nanganak na po ako, bumalik ako ngayon. Diba, Dar? Pero, marami na kami nagawa noon. Nagnegosyo na po kami ng mga anik-anik. Yan. Marami na. Pansit. Kaya kaluto na po ako ng pansit. Alas 10 po yun. Kailangan bumalik po ang pang break time. Ang gagawin ko po, bibili po ako ng mga tumpok na isda o kaya manok. Yung tumpok na isda po, marami-rami po ng araw yan. 20 lang yan ng araw? Tapos papaksinin ko po ngayon, dadagyan ko ng mga okra at saka mga bawang marami-rami yan. May ilalagay ko po sa dahon ng saging. Ang gagawin ko po, magkano po ang isang order? 20 pesos lang. Tapos yung kanin pa. Dito ang tuwa sila kasi mahal po sa kanin. Kuan lang garden dati, 5 piso lang ata yun. Tapos di meron po nag-alok po ng kapitbahay namin. Yung kumari mo, si Maring Marilu. Gumawa siya ng empanada, ang mga laman ay bukayo, mga ganon. Binibigyan niya pa ako, may patong po kong 2 piso. So, yung buong maghapon po yun, kikita po ko ng 1,000, labas na po yung yung mga puhunan. Mula umaga po yun na 1,000, tapos sa balot. Diba po? Ganon po si Mengay nung araw. Hanggang sa naibenta po namin yung bahay, nakaalis po kami. Yes, yun na, nakarating na po kami dito sa yan. Kung tutusin po siya. Naibenta yun kasi natakot kami kasi nagkaroon ng demolition yung yung party ng kalahati po. Squatter kasi yun eh. Yung amin na side, naiwan pa. Pero yung harap namin, yung sa harapan namin yan, wala na. Ubus yun, walang natira. Sabi ko, eto, kako, baka pagdisitaan ito, ate naman. Inunahan ko kagad mga kabisnes, binita ko, may bumili pa rin. Mayroon pa rin bumili. Kahit alam nilang may nagkakalimusan, may bumili pa rin. Tapos kaya ngayon, marunong kaming kahit konting nagninegosyo po kami. Kaya hanggang ngayon, kaya sinasabi na yung mahihiya ka dyan, wala po makapala yan. Tapos kahit po nagtitinta kami, naglalabandera pa po ako. Tarang yan, nagmamok na. Ang amo ko po sa isang araw is 2. Diba, Dar? Kasi tinay ha, 2 po. Maglalaba po ako ng alas 6, matatapos ako ng 10. Papasok na naman po ako sa isang amo ko, 1:00. Alam din po ni Mrs. Kabistis yan. Kasi si Mrs. Kabistis nagpapalabot po sa akin noon. Minsan 2 or 3 ang amo ko sa isang araw. Maglilinis ako ng bahay. Tapos nung sinabi ni Mrs. Kabistis, bagong opera si ate noon, naging katulong niya. Iwanan mo na yan, dito ka na lang. Diba? Lahat po ng amo ko ay mababait sa akin. Kaya, ayan, tinan nyo. Sa kabaitan ni Mengay, hanggang ngayon, nagtitinda, kung ano-ano. Sa kabila ng kabaitan ni Mengay, no? Puro base rin sinabot. Kung ano-ano binabato eh, no? Pero, tama nga yung sinabi nila, no? Kung pagka ikaw daw, nabasa ko lang kasi sa comment mga kabisnes eh. May mga comment talaga na pinagtanggol din si Mengay. Ganon talaga Mengay kasi nasa social media ka na, kilala ka na, sikat ka na.
ganun talaga. Pagka hitik ang bunga, binabato talaga yan. Pero thank you sa mga basher. Salamat pa rin sa mga basher kasi nanonood pa rin sila eh. Dahil sa iyo yun The more basher, the more views. Kasi Kasi sabi pinapanood nila, talaga nila eh. kung hindi daw dahil sa'yo, hindi sila Kasi parang kang ano eh, isang teleserye, bukas ano kaya tong vlog ni Mingge, panoorin ko to para mag-comment na naman ako dito ng ano, ay babasa Si Amy Bayugo, uy, naging mabait po kayo sa amin ha, basher ko yan, pero ngayon ano. Maraming salamat po ma'am. At sabi niya kasing galing ko daw, taong grasa. Tsaka magaling daw ako sa ano, mga pagtitinda, sabi niya. Hello po. Sino po yung ano, sino po big shoutout natin? Mga ka-business, babalikan po namin kayo ano. So yun po mga ka-business no, yun nahanap na namin mga ka-business yung isa-shoutout natin. So matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-shoutout mga ka-business naming minamahal. So shoutout din natin itong ating mga masugid na taga-subaybay at siyempre sa ating po mga viewers, silent viewers, subscribers at mga sponsors no. Paminsan-minsan mag-shoutout din tayo kasi naantok na si Mingay mga ka-business. So yun po mga ka-business no, maraming salamat doon sa inyo pong panonood sa aming pong vlog no, patungkol doon sa aming paglalako no, Boknoy and Mingay muling naglalako mga ka-business. So salamat po sa inyong panonood doon sa vlog na yun mga ka-business. Maraming mga komento doon na positibo talaga mga ka-business. Salamat dahil kayo ay sa inyong mga komento na yun, mga positibong komento ay nagbigay lakas sa amin mga ka-business. So salamat ng napakarami talaga. So patuloy lang po sumusubaybay sa aming pong mga videos no, mga simpleng videos mga ka-business. At syempre ang buong team no. Salamat sa inyo pong suporta lalo na dun sa ating ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, at siyempre sa lahat ng mga kagwangs. Ano po? So yun, magsha-shoutout tayo. Ako lang, mag-shoutout muna ako. Sige, shoutout ka muna. Shoutout po sa lahat po ng nakapanood po ng Taong Grasa na si Mingay ang gumanap. Dahil kayo po ay natuwa sa aking pumunting drama. Munting drama. Diba po mga ka-business, si Mingay po ay may naidulot din po palang pampasaya sa inyo. Salamat po sa lahat po ng mga Ilocana dyan na bumati sa akin ng naggaling mo Mingay kakabsat. Di ba? Maraming salamat din po sa iba pa po. Maraming salamat at nakita ko po lahat ng comment section. Pakagandang basahin po. I love you po sa inyo lahat. Pagkaman mayroon pa rin mga ilan-ilan pero salamat pa rin. Thank you very much. Thank you pa rin dahil nanonood sila mga business. Tabayanan niyo po, meron pa pong kasunod yun. Oo. So yun, siyempre isa-shoutout na natin ako. Nakuha na namin yung mga dapat isa-shoutout natin no? At sa ibang hindi ma-shoutout, siyempre sa sunod naman ng mga pagkakataon. Kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-shoutout, no? Shoutout tayo kasi maraming nagre-request kasi. Pero may shoutout pa ako pa. Kasi nagpapa-shoutout po hindi ko po natandaan ang pangalan ko. Si Dudong daw Charing. Kung hindi lang daw po siya may edad at si Dudong kasi po ay bata. Yan. Agoy. Kumbaga, hindi po kasi siguro sila manage sa age na dalawa. Sayang, bata-bata pa. Meron naman tinatawag na age doesn't matter. Agoy. Delikado. Mga ka-business. Thank you po kasi nagwapuan po kayo kay Dodong Charing. Ayun no, si Dodong. Nagpapahinga na kasi masama pakiramdam mga ka-business. Nagkaroon ng trangkaso. Uso. Paalala pala no. Uso ngayon ang mga ka-business trangkaso. Uso ang ubo. Sipon si Tinay. May sipon na. Si Buyet nga doon sa baba. May ubo naman sa kanya. So ito, kasi gano'n naman talaga pagka oras inubo ang bata, magkakasama yan, sipon. Ubo sipon yan. So yun po mga ka-business, this is it. Ingat-ingat tayo kasi masama na naman ang panahon mga ka-business. Kasi umabot po ito sa mga araw Oo, mag-ingat tayo. So yun po mga ka-business ay sunod-sunod rin na natin siguro ito no, yung dapat nating i-shoutout mga ka-business no. Ito nagpapa-shoutout itong si Ilocana in Holland no. Shoutout po sa iyo Ilocana in Holland. Yun kasi nakalagay lang pa-shoutout daw Kuya Boknoy. Yon. At saka ito si Ma'am Lynn Capilador. Shoutout po ma'am sa iyo. Walang tigil po siya sa kapag siya ang comment section. Tapos siyempre ito pa si Marlene Soriano
Kimerit. Kimerit ba tamang nabasa dito? Yes. Nagpapa-shoutout din po yan. From Italy yata yun, from Italy. Oo, from Italy po yan mga kabisnes. Tapos siyempre ang ating mga buting sponsors natin mga kabisnes na minamahal, hindi natin malilimutan yan, mama. At napakalaking ano yan, tulong din sa atin, yung mga taong yan na nag-abot sa atin ng tulong pagmamahal. Sana natin. Sana natin yan si Ma'am Edita Sala. yun, si Ma'am Edita Sala. Hello po, ma'am. Napag-abot din sa atin yan na si Ma'am Erlinda Official Vlog. Hello po, Ma'am Erlinda. Siyempre yan si Ma'am Naim Lulu. Bang Rabiin. Yan si Ma'am Lulu. Shoutout, Maayong gabi. Maayong gabi, Tita ma'am. Lulu. Sa iyo, no? At siyempre, ang ating Ma'am na siya po ang tuwiran mga business ay nag-sponsor sa atin sa ating bag, yung bag colostomy bag mga ka-business. Salamat po Ma'am God bless po sa iyo Ma'am. At siyempre, nagpa-shoutout din si Ma'am Chalimi, no? Sis Jalimi, miss you. At saka andyan pa ang ating kababayan po mga ka-business, Ma'am Jean. Ma'am Jean, shoutout po sa iyo Ma'am. Ingat po kayo dyan Ma'am Jean, no? Ma'am Nerissa. Si Ma'am Nerissa, siyempre. Yan pa si Ma'am Fury, no? Thank you din po Ma'am. Thank you. Si Ma'am Pretty. Pretty Mind TV na siya ngayon, no? Iniksian niya na. Si Ate Coming guys, sabi niya. Si Ate ko. May siya mag-comment na may Ate ko eh. Ate ko. Ayan, si Ate ko. Pretty Mind TV. Shoutout din po sa iyo. At saka si Vlogify Mix Vlog ba yun? No? Si Vlogify Mix TV. Ito ang pangalan ng channel na. Si Nana Channel. No? Shoutout din po sa inyo. At siyempre si Kamarikoy, no? Yes, Kamarikoy. Shoutout din po. Si Ma'am Sisi po. Yung nag-sponsor po sa akin ng magandang smile ko. Ma'am Sisi, natandaan pa Nasa ibang bansa. kasi noon ako sa napakarami rin kasi naging sponsor din namin mga ka-business, no? At hindi natin na matanda yung iba. Si Rene. Si Rene yun. Si Ma'am Luming. Ma'am din. Tatlo yan sila eh. Hello po, sir. Hindi namin malilimot kailanman, sir and ma'am, ang inyo pong ipinagkaloob din sa amin noon, nung nakasagsagan na ako ay nagpapagaling. 1 taon na upah na inyo pong inalot siya. Kumbaga pinulong sa amin, ipinagkaloob. Grabe, napakalaking tulong yun. So sa mga panahon yun na nandoon sa kasagsagan ako ay nagpapagaling talaga. Salamat talaga sa inyo. Tahimik po si Baby Tina, masama po yun. So sino pa ba yung mga hindi pa natin sa mga hindi ko nabanggit. Si Ate V, Tita V, yun, si Ma'am Sally, yun. Ang dami. Tsaka si Ma'am Klang. Si Ma'am Klang. Hello po. Thank you po sa panonood nyo at sa pag-congrats nyo po sa... Thank you po Ma'am. Thank you at sa lahat ng mga nanonood, viewers natin, subscribers, mga silent viewers, yun nga ang ating lahat ng mga naging sponsor noon. Thank you sa inyo mga ka-business naming minamahal. So hanggang dito na lang ang aming vlogs. At God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo saan man tayo naroon mga ka-business. Sa anong panig kayo ng mundo, ingatan tayo ng ating Panginoon. Ano may sasabi ka ba din? Ano sasabi mo? Ano sasabi mo? Ano sasabi mo na? Saan? Basher mo, I love you. Long basher eh. Long basher eh. Kasi din eh. So yun, mag-ano ka na lang. Parang puyat na ako. Kaya, ang taas ng grado niya sa kanyang mata. Ang taas. Kaya, kaya niya to. Kaya itong 200 na ito. Ako nahihilo kasi ako hindi ko alam kung bakit eh. Sige namin. Hindi, sa mata na rin yan. Mga paraan. Hindi, masakit sa mata. Di mataas Hindi yan. yan, bawal yan. Mga nasa 100 lang siguro yung sa'yo. Si Tintin, kaya niya to, 200. Kaya po mga kabisnes, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Sa walang sawang suporta. Ano po, mga kabisnes? Bira banat lang po tayo mga kabisnes kami minamahal. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat. Hindi na kayo pagbigyan ng kaparasong line sa mga kabisnes natin. Inantok na raw siya eh. Bye-bye. Mag-duwit kayo ni Papa. Bye-bye po mga kabisnes.